Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, real talk. Itong battle na to ang isa sa mga inaabangan ko sa lineup. So ayun, marami akong inaabangan dito. Na-review na natin yung dalawa, yung battle ni Jabo at ni Boy Sleuth, at yung kay Sisik tsaka kay anong pangalan kalaban ni Sisik? Wait lang. Kalimutan ko sino kalaban ni Sisik. Sorry. Pero ayun, yung etong tatlong to, yung mga inaabangan kong battle, at eto na yung gabi para mapanood natin yung battle na to, men. Tangina, Baltz versus Exodus. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang to kasi ang unfair, since si Exodus first time ko siyang mare-review ngayon. Si Baltz, tangina, lahat ng tournament sa titulo kasali siya, so ibig sabihin na review na natin siya ng ilang beses. Sayang lang kasi mare-review ko tong battle nila ni Exodus ng ongoing ako sa 2025 titulo. So baka may mga angulo about sa line ni Baltz na nag-champion or something, I don't know, 'di ba? Actually may isa pa akong battle na inabangan, yung battle ni VLD, 'di ba? So silang apat ang ang inaabangan ko. Syempre Motus, Pulo, Bargain, tsaka FRBL. So sila. So yun, tingnan natin kung kailan ma-upload yung kay VLD, pero sa ngayon, tangina, focus muna tayo dito. It's Baltz versus Exodus. Di na mabigyan ng insights guys. So, game. Wait lang pala. Ang swerte lang, no? Ang swerte lang ng time nila Jabo, nila Baltz. Kasi after nilang mag-champ sa sa pinanggalingang liga, 'di ba? Nagkaroon ng ganitong tournament. So, parang ito na yung pinaka-tryout nila. Ito na yung pinaka kumbaga before special pick, 'di ba? Hindi tournament. Kumbaga special pick, agad battle agad sa big stage, 'di ba? Tulad nila Class G. Alam ko, 'di ba? Sila Laxarty, sila Charisma, 'di ba? Sila yung mga special pick noon. Walang tournament. Kumbaga big stage agad. Sila, eto buong Pilipinas, mga underground league sa buong Pilipinas sama ni Arik, no? So at the same time ang solid lang ng lineup, 'di ba? Mas makikilala yung ibang liga dahil sa ganitong lineup ni boss. So yun. So game, Baltz versus Exodus. Tignan natin to. Na si Baltz, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat. Tignan natin. Baltz. Yeah! Ciao! Round 1 ng tour na! Dayo agad yung binigay ni Enigma. Malas mo na tapat ka sa Tagalog na may tira. Dapat na natili ka na lang sa pinanggalingan mo na liga. Ako yung rason ba't sinasabihan mga probinsyanong kagaya mong wag makipagsapalaran sa Manila. Kasi taga Mindanao. Kaya lugar niya iyayabang malamang sa malamang. Si Baltz na yung no? Si Baltz na yung feeling ko papalit kay papalit kay Pex, 'di ba? Nare-review ko si Baltz sa Pulo, ganun talaga nakita ko, mala Apex. Sayang lang si Apollo. Kilala niyo si Apollo, guys, sa FRBL.
Sayang lang yun. Tangina, isa rin yun sa mga mala Apex mag-spit eh. Mga probinsyanong kagaya mong wag makipagsapalaran sa Manila. Kasi taga Mindanao. Kaya lugar niya iyabang malamang sa malamang. Tipong taga Mindanao kaya ibang klase yung karahasan. Pero alam mo yung rason ba't nakatayo ka pa dyan? Kasi pag may tinutumba sa Manila, kailangan magmukha ka munang ng laban. Pagkaputok may matutumba, mga galos mong matatanggap, di na mabubura. Tatagos ka lang sa akin, boy, pagganap ka ng kaluluwa. Pwede mong asarin pagiging Tagalog ko ng sagad. Sanay ako mambalahura. Pagkakamalan nyo akong kumakain ng pagpag. Kasi nilalamon ko basura. Basura. Paano mananalo yung Bisaya? Eh di naman ako si Cripply. Matik, magigigi, magiging 50-50. 4K reso ng flip-top videos, di ba? Pag binalian ko to ng leeg, mapapanood nyo 360. Malamang aasarin mong bata to ni Shernan, yung titong nag-comedy. Magmumukha talaga akong tuta ng Dalmatian kasi I got the dog in me. Si Shernan Kupal! Si Shernan maraming issue. Si Shernan Baka, si Shernan Dalmatian, si Shernan Drip God. Kung puro ganyan lang, malabo nang makasugat to. Kasi wala namang kinalaman mga issue ni Shernan sa kalidad ng sulat ko. Uy! Puking ina! Sumali ka ng motos dito, magmumukha ka lamang nalibangan. Ulit. Drip God. Kung puro ganyan lang, malabo nang makasugat to. Kasi wala namang kinalaman mga issue ni Shernan sa kalidad ng sulat ko. Kasi kung sumali ka ng Gagaling. motos dito, magmumukha ka lamang nalibangan. Kung sa FRBL may panibago na naman silang Bisayang isasali sa paligsahan. Kung sa pulo naman doon na din ang iyong magiging himlayan. Magkaiba tayo ng timbangan. Sanay ka sa provincial rate, boy. Iba dito yung bigayan. Woohoo! Tang ina mo! Reality check lang. Hanggat di naiintindihan ng karamihan niyan sulat mo, mananatili na hiwaga. Hanggat hindi Tagalog at Ingles ang gamit mo, ang tingin sa gawa mo pantimawa. Kahit anong tiyaga, di ka magkakaroon ng nilaga. Masahit talagang isiping, di ka tatagos pa mainstream hanggat di mo hinuhubad ang pagiging Bisaya. Pero Exodus, welcome dito sa amin Kung saan kadalasan sa mga rapper maging current god ang hangarin. Bastusin ang magulang ng kalaban ay normal na gawain. May nangangalun niya, may pumapatay, magnanakaw at marami ring sinungaling. Oh, walang nakikinig sa 10 utos. In short, walang may paki sa verses pag sa Exodus nang galing. Exodus ang puta, tanga sobra mong funny. Dala mo 10 utos, dala ko batas ni Hammurabi. Exodus, tas nagre-reference ng Dionela, tangina na ito, gay as fuck. Pues makakapagdasal ka pang bakla ka, pero di ka na makakapag-amen. Andito na kasi yung sniper, kaya magkakaroon ng mayhem. Asintado to, kaya sa'kin di ka safe, man. Mag-isa ka lang nasasalo ng bala ko, kahit pronouns mo ay they, them. Flip-top game! Round 1 pa lang, pinakita ko na kung sinong champion. Tang ina no? Mala Apex yun, yung flip-top game. Diba gano'n yung entrada ni Apex nung kalaban niya kay Six Threat, yung ender niya game over na. Naalala niya ba yun? Ino mala Apex talaga no? Mag-isa ka lang nasasalo ng bala ko kahit pronouns mo ay they, them. Flip-top game! Round 1 pa lang, pinakita ko na kung sinong champion ang mas matindi at malupit. Tinamaan ng lintek siya'y punit. Di mo na to kayang ipilit, machupe. Si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, binubuk ka na ng ticket pa uwi. Ay! Tang ina mo, Balts! Tang ina mo, Balts! Binubuk ka na ng ticket pa uwi. Matindi at malupit. King ina ka. Tinamaan ng lintek siya'y punit. Di mo na to kayang ipilit, machupe. Si Enigma kanina pa may hawak ng cellphone, binubuk ka na ng ticket pa uwi. Tang ina mo, uwi! Tang ina! Woo! Sayang hindi ko pa natatapos yung titulo 2025 nang nilabas to. Mas siguro mas mararamdaman ko siguro yung presensya ni although sobrang ramdam ko. Ang ibig ko sabihin siguro mas kumpleto sana, 'di ba? Kasi
nag-champion si Balz, 'di ba? Sa Tito 2025 tapos biglang flip top. Tapos ganito, mas masarap sanang mas may enjoy ko sana, no. Yung early part, first half, makikita mo na naka 4 ano talaga eh. 4 bar set. Naka 4 bar set talaga si Balz, tapos medyo nababagalan ako sa mga punchlines ni Balz dun sa first half. Mabagal talaga. Sa pinaka fourth line talaga nandun yung punchline eh. So na parang ilang set 'yon, siguro mga 3 sets na 4 bars set na pinaka fourth line talaga pumupuntos. Pero pagdating ng second half, doon na nagkaroon ng dikit-dikit na suntok, no. Sa setup pa lang mararamdaman mo kagad na may may pitik eh, 'di ba? Sa setup may suntok. Sa pangalawang setup, alam mo yun, sa third line may suntok, sa fourth line doon yung haymaker, tas minsan naman sa first line pa lang meron na agad sundot. 'Di ba? Ganun ka siksik yung second half ni Balz. Kaya pag dumadating yung pinaka fourth line, tangina, room shaker talaga, haymaker talaga, kasi sa setups pa lang ni Balz may suntok na. So ganun ko na-appreciate yung round 1 ni Balz. Ang nun, slow start man, pero sa tingin ko buwelo niya yun eh. Tsaka ang linis ng performance, nakakapanibago guys. Real talk. Titulo 2022, 2023 at 2024 na review natin si Balz. At lahat ng mga battles na yun, meron siyang mga slip-ups. Kung hindi man choke, may mga stutter, may mga poses, 'di ba? May ganun eh. So dito sa Titulo 2025, hindi ko pa alam kasi hindi pa natin tapos. Pero nakakagulat lang na sobrang linis. Tsaka iba yung kumpiyansa ni Balz ngayon. Iba. Kaya shoutout kay Balz. Solid yun, man. So Exodus, pakinggan natin. Unang balag, pakinggan natin! Tapos may bangs. Pero okay naman, bay. Para pagkatapos ng laban na to, at least kahit papano may linya kang pumapantay. Okay. Provincial rate? Provincial rate daw sa probinsya. Provincial rate daw yung trabaho. Sinasabi sa looban. Anong provincial rate? Teacher ako sa Caloocan. Bubong. Diba, boss? Tangina nito eh. Tas, Bisaya na naman, Bisaya. Tangina nito eh. Hahay, puro na lang Bisaya, sinasabing mahiwaga. Nang lalait ng Bisaya, tas yung jowa mukhang Bisaya. Kaya di mo sukat akalain. Kasi kahit maging saging jowa mo, di ko yan titirahin. Gago. Game! Game! Galing dulo pa ng mapa na parito. Ngunit di para sa hiyawan, tinawagan, tong bagito. Gusto ni boss daw ay hidwaan. Pagkat Baltazar sa general, may kukumparado ng biglaan. Pues tandaan mong walang kwenta yung sulat Baltazar kung usapan na digmaan. O ulo mo yung kapalit, because tonight, I will get that. Malamig weather kay may dana, pagkasuntok, talsik yung ngipin. Gagawin ko yun na pen. Dan! Ano na Okay. punta ba sa ngipin? Abay, nanananggal daw to ng bracket kasi nga daw braces to. Tinadawit sa kabatil niya, yabang niya pa, pues sa aking sasabihin. Yung linya na yun, buti na lang napanood ko na yun, no? Yung yung Balz versus Batman. Yun eh, yung may sundot sundot sa braces, ganun magtanggal ng ganun magtanggal sa bra. Ano ba yun? Basta may ganung linya, sorry, hindi ko ma-spit yung pinaka-eksaktong linya. Pero aware ako doon. Kaka-review lang din natin ng battle na yun. Ano, napunta ba sa ngipin? Abay, nanananggal daw to ng bracket kasi nga daw braces to. Tinadawit sa kabatil niya, yabang niya pa, pues sa aking sasabihin ay sampal ito sa'yo. Balz, nasa patalasan na kami ng pangil, abang inuhulma mo, pangipin mo. Okay. Ito, TikTok lang. 2 beses ako nag-champion sa loob lang ng 1 taon. Pero di ako nagmamayabang sa'yo. Ngunit ika nga ni Katana na kung hindi ba talaga chamba, pues tol, dalawahin mo. Teka, galing pala Okay, to punto. sa ligang walang damayan. Pwe,
Ako'y walang paki dyan! Malas mo lang! Natapat ka sa general na sanay pumatay kahit padamay sibilyan! At yun yung pinagkaiba namin! At yung pinagkaiba namin sa mga wala dyang alam, nakipagbuno ako sa battle, nag-champion ng 2 beses nang makilala man lang. Habang ikaw, sinubo na sa'yo lahat para mag-champion. Nang maireto ka kay Ari, kaya wag kang feeling halang. Tandaan mong tinakbo ko, karera ko, habang ikaw, Nilakad nilakad ka ka lang. lang. Okay, yung nilakad ka lang karera, marami nang gumamit ng ganun. Narinig ko na yun ng ilang beses. So, medyo lessen yung impact para sa akin. Ano ka, Walker Bay? Galing sa ligang walang damayan? Ano yan? Shernan vibes? Shernan, bilib ka masyado dito? Lecheng hype, now say goodbye! Sisibakin ko bata mo sa pulo na parang Epstein Files! Okay. Kasi proud ang bata niya, ganun ka ka-walk type. Kinailangan mong tsupain yung may spot nang magkaroon ka ng Spotlight. Hoy, Bano! No match ka sa akin, tropa. Kasi kailangan ka pang bihisa ng drip god para sa akin makaporma. drip. O baka sabihin na kaya ako nakapasok dahil kay Tats. At kung idadawit mo sa laban, tanging sagot ko, fuck you, Tats, hindi kita kailangan. Kahit i-connect mo man kay Article, Sikreto Course, sa akin wala yung kaso. Pagkat wala akong boss, baril ko lang yung may amo. Pero... Bagay ko may amo, okay. Round 1 pa lang to, di ko pa trip mag-gun bars, kaya pasensya ka na, sir. Dala ko lang na sandata ngayong gabi ay pagiging champion caliber sa mga kasali sa tournament. Wala kayong takas sa kamatayan, di nyo matatakasan. Tandaan yung makakapunta na kayo ng langit pag namatay kayo sa digmaan. Yeah! Paano? Pakinggan natin! Ang inang ganda rin ng round 2 na Exodus, natripan ko rin. Lalo na Ender. 'Di ba? Mapupunta lang kayo sa langit pag namatay kayo sa digmaan. Ibig sabihin, matalo sa kanya. Pupunta lang kayo ng langit kung matatalo nyo. Matatalo kayo sa digmaan na yung nire-represent niya na liga ng digmaan. 'Di ba? Ang ganda, double meaning no. Okay, nagustuhan ko rin yung round 1 ni Exodus. First time ko siyang mapanood, first time ko siyang ma-review. At siya na nagpakilala ng sarili niya sa akin. 'Di ba? Kung ano siya, kung saan siya nanggaling, kung sino yung mga connection niya. Sabi niya, 'di ba? Baka i-connect kay Tats, kay Article, kay Sikreto, 'di ba? Meron din siyang linya na 2 times siya nag-champ. So, nakilala ko na siya kung sino siya. 2 times champion siya ng digmaan. Tapos ginawa niyang reference yung linya ni Katana na kung hindi chamba, dalawahin mo. Aware ako dun sa linya na yun kasi familiar sa akin na ko yun, na parang napanood ko yun. Hindi ko lang alam kung sino kalaban niya. Hindi ko na matandaan. So, yun. Powerful din si Exodus. Powerful si Exodus, pero sa tingin ko ang hirap magbitaw ng komento kasi hindi ko siya masyadong kilala, or hindi ko siya kilala, pero yung selfie bars niya supposedly hindi ko dapat parang kung i-scorean ko man half lang, 'di ba? Pero kung paano ginamit na Exodus yung selfie bars, parang sa tingin ko nakatulong pa sobrang nakatulong pa. Kasi, hindi siya naging dragging. Yung mga selfie bars kasi ng iba, dragging siya na parang, parang ang cringe na pakinggan. Pero yung kay Exodus, para sa akin, ang ganda ng pagkakalatag ng selfie bars niya. Mas nakilala ko siya dahil sa ginawa niya. Naging effective kahit papaano yung mga lines na ginamit niya para kay Balz, yung mga reference na ginamit niya kay Balz, na gustuhan ko yun. Okay, so, pero yung round 1, ibibigay ko pa rin kay Balz yun sa score na 10-9. Okay, so, bakit 10-9? Unang-una, mas dikit-dikit, mas powerful, mas mabibigat yung mga binitawan ni Balz, especially sa second half. And sa tingin ko, yung pagkuha ni Exodus ng momentum niya sa round 1,
hindi naging enough para pumantay dun sa power ng round 1 ni Baltz. So sa performance itself, I think Baltz. Sa punchlines, sa haymakers, sa delivery, yung delivery, accept natin yan. Punchlines, haymakers, sa tingin ko, lumamang si Baltz ng konti lang din. Mas natripan ko lang kung paano niya naisip yung mga ganong lines para maging effective against Exodus. 'Di ba nga, hindi natin si Exodus, hindi natin siya masyadong kilala, pero nagamit or nakaisip si Baltz ng mga effective lines para ma-expose si Exodus ng malinaw at understandable pa rin. Hindi gumamit si Baltz ng mga ineffective na references or ineffective angle. So para sa akin, mas kumokonekta, mas nagiging mabigat yung lines ni Baltz sa tuwing nagde-deliver siya ng mga ganun. Kay Exodus, yun nga, nakahabol naman, pero I think hindi siya naging enough para pumantay at lagpasan yung ganong round ni Baltz. Okay? So, yun. Ulitin ko lang, hindi naging dragging yung selfie burst ni Exodus dito sa round 1. Nagustuhan ko yun kung paano niya ginamit. Okay? Sa tingin ko lang, kinapush siya kahit konting-konti lang, kinapush siya dahil sa mas nakapagpundar or mas nakapagpondo si Baltz ng mga solidong mga haymaker talaga na sobrang nagpataas ng energy ng ng presence niya sa round 1. Okay? Sabihin natin bumaba yung energy ni Baltz sa second half. Sabihin natin ganoon. Ibibigay ko yun kay Exodus. Pero anong nangyari, pataas 'Di ba? Pataas yung performance ni Baltz from start, middle to finish. Pataas. Yung kay Exodus, yung rebuttals hindi ko na iniskuran kasi hindi naman siya ganun naging ka-epektibo. So pagdating nung sa sulat niya, medyo slow start din, pero mabagal sobrang bagal na nakuha niya yung momentum. Tapos nung nakuha niya yung momentum, malapit nang matapos yung round. Kaya hindi siya naging enough at hindi siya pumantay dun sa performance ni Baltz overall. Okay, so yun lang. Medyo napahaba yung pag-explain ko doon kasi sa tingin ko yun yung naramdaman ko talaga sa round 1 na yun. So round 1 pa lang yun may 2 entry pa. Okay, so round 1, dikit, Baltz. 10-9 yun 10-9. Ganun kadikit yun. Tinatanggi pa na Bisaya siya, Okay. Meron pa pala. Yung 'di ba may linya si Baltz kanina na Shernan, Drift God, something, 'di ba may ganon. Tapos nakasama sa line ni Exodus na Drift God na si Shernan. So, na-lessen din yung impact nun. So, may mga shield kasi or may mga traps si Baltz na ginawa Kaya pag kumagat si Exodus doon, nalilesen yung impact. Yun, ganun. Isa rin yun sa mga dahilan. Tinatanggi pa na Bisaya siya, Kalokohan. Payag kayo, ganyan itsura ng mga teacher sa Caloocan. Gusto ko sana magpaka-Nate man Tipong kakantutin ko yung babae mo tas wala kang magagawa para maangas yung dating. Kaso Bisaya ka nga pala, kakantutin ko na lang yung paborito mong puno ng saging. O kakantutin sa harap mo habang mga kamay ay nakagapos. Sa paborito mong puno ako magpaparaos. Di titigil hanggat mga tamod ko ay di pa umaagos. Pag kontento na ako, parang buwakaw, imamoy Thai cake ko pagkatapos. Dapat sa'yo, pinapanood na mga AI videos na pantrentahin. Tipong, Boss, ako to, si puno ng saging. Huwag mo naman akong kantutin. Tangabagay ka maging laughing stock. Sa laro, isa kang fucking whack. Awit Brad, kamukha mo mga sumasali sa Money Hunt. Gago. Brian, dala mong stilo G, kahit umabot pa tayo ng trilogy. Paano mananalo sa yang stana, yan triple B? Kasi tunog lip cram, tunog supremo,
Tunog Castillo, tunog Pilos, tunog Arzone, tunog Terdi, tunog Class G, tunog Espero. Ang dami niyong meron niyan, parang sakit na walang cure. Di yan tunog Motus. Ang tawag dyan, tunog amateur. Uy! Di lang yan Tong basta ina. stereotype, mga ganyan tunog amateur ang di ko like. Pukin ang inang rapper yan, tunog POI. Istilong bay. Huwag ka na umentra. Gamit na yung ganyan sa eksena. Dahil sa inyo, hala talaga ni Looney, may paki kami sa meta. Well, fuck meta! Papakitaan ko to paano gumawa ng mga highlight. Yung walang halo na style bite. Papatayin ko to ng live para lang baliin mga meta community guidelines. Pero gagayahin ko na kayo mag-flow. Kahit para lang gago. Aking napagtanto. Kadiri pala yung ganto. Pag tinuloy-tuloy ko pa rin to, parang may chance mo na akong matalo. Pag tinuloy-tuloy ko pa rin, parang magkakapuki na ako. Tang inan to, di nagpapalit ng cadence at flow, ganyan lang siya all night long. Kumbaga sa motor, laging todo si linyador, kaya nakakangalay paglaon. Para kang story ang laging nasa climax, ni walang rising of falling action. Nakakaumay ka naman dong, di ka marunong magpalit ng gear, di ka bagay sa ahon. Uy! Di lang cadence eh. Ultimo kilos pag nagra-rap kinakarbon. Dapat manahimik ka na lang sa Gedli. Kung nakaka-copyright lang yung hand gestures, paldo na sana si Terdi. Nakakairita yung itsura mong pandukha. Sarap kulatain ng kaliwat kanan, may kasama pandura. Di titigil hanggat di lasog-lasog at mga matay malapit ng maluwa. Puro ulo lang yung tama lang pake kung maluwa. Magiging malubha. Pag di ka na nila mamukaan, congrats! Wala ka na rin kamukha. Time. Get up. Ano ang bahala at pakinggan natin? Okay. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na if ever bumaba yung energy ni Balz kay Exodus yun. Yung round 1. So, sabihin natin, pagpalit natin. Halimbawa, yung round 1 ni Balz, etong round 2 niya. Tapos yung round 1 ni Exodus, yung kanina. Kay Exodus ko bibigay yun. Malinaw. Kasi, nag-iba yung round 2 ni Balz ngayon eh. Humina, men. Seryoso, real shit. Humina. Siyempre, binigyan natin ng perfect 10 si Balz sa round 1. So, yun yung pinaka magiging basis natin sa performance sa buong battle na to. So, yun eh. Parang ayun yung magiging round 2 beat para kay Exodus. Yun naman yung round 2 maintain para kay Balz. And sa tingin ko, hindi niya na-maintain yun. Okay, sa round 1, dikit-dikit yung mga haymakers at punchlines ni Balz. Sa round 2, 4-bar set. At yung 4-bar set na yon talagang 4-bar set. Hindi, unlike doon sa round 1 niya, na sa mga setup, mayroong suntok, may mga sundot doon. Dito sa round 2 po siya, malinis na 4-bar set talaga. So, medyo natagalan ako sa dating ng punchlines at humina rin talaga yung enerhiya ni Balz. Although, yes, may mga haymakers pa rin. Hindi natin i-disregard yun. May mga haymakers pa rin, may mga punchlines pa rin. Pero sa tingin ko, mas malakas eh. Yung sa unang ikot, sa round 1, mas malakas yun. Hindi niya napantayan. Okay, so chance ni Exodus na makuha yung round 2. So, tignan natin. Dinadamay pagiging teacher. Grabe, yun na yung bara niya para pang upak. Tandaan mo, wala sa itsura pagiging teacher, kundi sa laman ng iyong utak. Tandaan mo, abay gago pala to. Mas pipiliin ko na lang maging Bisayang professional kaysa maging broke na Tagalog kagaya mo. Siya daw yung young stunner. Young stunner? Huh. Nakakasulasok. Young stunner sa BGC kasi sa tournament hindi ka rin makakapasok. Game! Middle name neto, Puno. Ah, shit. Ano yung saging? Middle name neto, Puno. Malas mo lang at natapat ka sa Bisaya nang di mo sukat akalain. Sibak sa akin tong puno na parang puno lang ng sagde. Sa katunayan, may dalawang klase ng Bisaya at oo, totoo yung may nagbubutas para may matira. Gago. Example si Zendlok, di ba? Si Article Clifted. Pero Balz,
Pero Balts, ibang klase to na Bisaya kung saan ako nanggaling. Ako yung klase ng Bisaya na ginagawang punching bag yung saging. Kahit ikaw ay ngumawa tong aking kusa, sa sentido mo ididiin. Walang magagawa yung langit lupa kung sa impyerno kita ililibing. Sabihan mo man tong ignorante o taga-bukid, di ko yan iibahin. Sinasabihang taga-bukid pagkat sa kultura ay madaming tinanim. Kaya't malabo to na mabanas. Subukan mo sa akin mag-angas. At kung may problema ka sa Bisaya, kausapin mo ko sa labas. Kasi di na ako magugulat kung ianggil sa akin si Pacquiao. Pues oo, ako yung Pacquiao sa langit lupa, mga putang ina nyo. Pagkat galing sa baba, inakyat ko division nyo para talunin lang kayo. Kanya to round Bonus 2. round lang daw ako sa mga comments. Bonus round lang daw ako. Yan ay walang kwentang argumento. Matatawag pa ba na bisakol kung sumasabay na ako sa metro? Sagrado bawat bahina, iba laman ang aking berso. Ako yung tinutukoy ni Katana na bayulenting Diyos galing lumang testamento. Yeah! Antimano, sigurado, biyak ang kanyang ulo. Tsak basag tong pedo, wasak na parang Lego. Ako'y batak sa kada tiyempo habang rap mo tol pang liempo. Ramdam pagiging champion ko, Vasily Lomachenko. Habang ikaw ay sobrang Vasily pusi, Lomachenko. para bang Charis Pimpenko o di kaya Robledo. Ibabalik ko itong wak na para bang ribat ni Delo. At kung usapang Yeah. nalalulit sak maestro, sa Tang kalaban ina. mo guro, pinakitaan ka magdemo. Lakas. Wah! Wah! Tang... Upset! Pinakitaan ka mag-demo? O, teacher po ako. Tapos binigyan mo ng rep and free school? Ako'y bigla ang naasar. Kasi kung hanggang ngayon ay rep and free school ka pa rin, abay hindi ka pa aral. Pwestong leksyon rin ka sa ulo. Matitesting sa paglikom. Puputulin yung ulo bago kainin. Parang nagpo-food trip lang ng hipon. Di mo feel yon. Kasi feel na feel mong diamante ka, di ba? Tangina. Pwes ba itutugma natin sa outfit? Malalagyan ng exong diamond na parang logo lang ng heartbeat. Malas mo lang! Malas mo lang! Sa sobrang dami nyo, ikaw yung unang mabeberginan. Pagkamatay mo, parang pag-alok ni Sir Arik ng battle, hindi mo pwedeng tanggihan. Uling ba natin, pahinga natin! Tang inang ganda nun. Pasok lahat. Pasok lahat, tol, puta. Nagustuhan ko yung round 2. Yun, sabi ko kanina, ito yung chance ni Exodus na makuha yung round 2 at yes, nakuha niya yun. 10-8 guys in favor of Exodus. Mas malakas pa yung round 2 niya eh. Baliktad sila ng performance. Si Balz humina sa round 2, kaya binigyan ko ng 8. Sorry Balz, pero pucha, ang layo ng agot eh. From round 1 to 2. Tayo na ang layo nun. Nawala talaga yung presence ni Balz doon. Nawala yung mga punchlines. Nawala eh. So hindi ko talaga ma-feel masyado yung round 2 niya. Okay? So round 2 ni Exodus nag-iba din. From round 1 na malakas yung round 2 ni Exodus eh. Pero pagdating sa round 2, akala ko magiging consistent lang siya, pero hindi, nag-exceed yung performance ni Exodus sa round 1 niya. Ang dami niyang haymakers dito, pucha, ang dami niyang room shaker dito. Hindi ko na isa-isahin, pero puta, ang dami, especially sa second half ng round 2 niya, dikit. 'Di ba? Ang ganda nung paggamit niya dun sa puno ng saging na punching bag. Tas yun, in-explore niya yun. Ang ganda ng punto. Mas mabigat din yung content neto ni Exodus compare sa content ni Balz. Tsaka dito ko napansin na sa mga setups ni Exodus is yung structure ng 4 bars niya sa sa setups pa lang meron ng suntok. So nagkabaliktad sila talaga ng round. So sa tingin ko, yung round 1 ni Balz tsaka yung round 2 ni Exodus, yun ang tie. Yun ang tie po siya, pagkaparehas yun. Pero yung round 1 ni Exodus tsaka yung round 2 ni Balz, sa tingin ko lamang si Exodus doon. Ganon ka laki yung binaba ng performance at stage presence ni Balz. Okay, so ayun. Score 10-8 para kay Balz. That's 18. And 9-10 para kay Exodus.
And that's 19. So, 1 Balts, 2 Exodus. Pero sa scoring, lamang si Exodus ng 1 point. Tignan natin, pucha, ano yung mangyayari sa round 3. Pero, pumapalag si Exodus. Solid, men. Na gustuhan ko yung performance ni Exodus. Okay, round 3. Game. Tangina mga banat dyan, halatang di na makakasulong. Anong di tatagos yung Yangstana, yung venue sa Mandaluyong? Pulo versus digmaan. Kapasabi na lang talaga ako ng what the hell. Hindi ko nga kayo naiintindihan pag nagbibisaya kayo sa battle. Pero lengguwahe mong gamit, di ko na kailangan matutunan pa, aber. Wala naman ng language barrier pag pinakausap na kita sa nguso ng barel. Oh, nakinig ako sa mga battle ng digmaan. Mga MC doon ang ihina ng bato. Nag-upload ba kayo ng battle? Sino ba kasi nagpapaload sa mga putang inanto? Nag-upload pa kasi kahit sobrang lame na. Pag pinaloadan nyo to, text at tawag lang, wag nyo na samahan ng data. 2024 in finals, tas 2025 na upload tangin ng LT sir. Ganyan talaga nangyayari pag yung load sa inyo, matagal mag-register. Ano? Hindi nakakatawa yung mga sinasabi kong linya. Tanga, kailangan ko pa yung laitin para lang may ma-curious manood sa nire-representa mong liga. Okay. Kasi kung usapang underground leagues, di kayo kasama. Paano ako matatakot? Sa All Things Battle Rap, sa Verso o sa Reddit ni hindi kayo umaabot. Wala kayo nagawang ingay. Hindi naging usapan ng mga Tagalog. Paano mo sasabihing matindi yung digmaan? Wala nga kaming narinig na pasabog. Walang pasabog. Kumbaga sa tunay na digmaan, wala kayong mga balat kanyo no tang kinapansakop kasi ang hina ng mga paandar. Walang mabigat na lumalapag sa digmaan kaya wala ring nararadar. Nakakaasar. Wala kaming ideya sa inyo, hindi kayo lumabas kahit anong scroll ko pa sa newsfeed ko. Paano walang interesado sa Duranyong walang halong sining? Ba't ko pagagalingan mambaon, binaon na kayo ng algorithm? Kahit anong gimmick, ibabalik pa rin kita dyan sa pang-unggoy nyong enclosure. Pag nagdilim na paningin ko, wala na rin kayong exposure. Para kang tinamaan ng pang-home run. Kaso gamit ko ay crowbar. Tatapat sa akin ay no van. Alam mo na dopar. Tahimik sa akin yung digmaan. Parang Cold War. Mapa-Amerika, Iran, Israel o Palestine. Pakitaas naman kamay nyo. Isa rin kayo sa gusto na matapos yung hidwaan. Pakitaas o. O di ako lumis sa topic ng biglaan. Diyan pa lang alam mo na walang may gusto ng digmaan. Enigma! Next year, magsali ka ulit na ng mga tagidigmaan para meron na naman kaming batukan. Pero kung gusto mo makakita ng malulupit na rookie, ipalit mo mga taga-kuhagaguhan. Joe, ito'y lumang tipan laban sa bago. Alam nyo na siguro kung saan to papunta. Kung lumabas na yung Haring Baltasar sa storya, alam nyo yung Exodus tapos na. Round 1, pinakita ko kung sinong champion na mas heavyweight ko. Round 2, in-expose ko yung flow mo. Wala man lang variation. Round 3, pinakita ko gaano kawak yung digmaan ng walang halong hesitation. Dito allegation, nalagpasan ko na yung Exodus kasi sulat ko punong-puno ng revelation. Tangina mo! Sa bracket na to, lahat kayo pagkain! Hoy, Jabo! Ilalaglag ko na to para di masabihan mahina yung batch natin! Yo! Kanina pa nakabook yung ticket mo pa uwi! Ipasa mo na lang yung entry mo sa POI na nakakuble! Di ka bagay sa big stage, wag ka nang naulit! Ngayong pinauna kita! Balik underground ka na ulit! Okay, ina! Yeah! Woo! Laging ganun yung structure ng sulat ni Baltz. First half, bebuelo, slow start. Pero puta, habang pumupunta si Baltz sa second half ng round niya, puta, andun yung siksik na punchlines eh. Whew! Crucial points ang round 3. Crucial round ng round 3. So I think kailangan natin muna panoorin yung round 3 ni Exodus. Pero fuck Baltz. Grabe yung round 3. 1 and 3 pucha parehas na nasa second half yung dikit-dikit, 'di ba? Tangin ang ganda nun. Lalo na yung sulat ko puro revelation. Alam niyo na nalagpasan ko ni Exodus. Fuck. Tangina nun, ang solid nun.
Pero sige, pakinggan muna natin si Exodus dito, men. Ganda rin nung ano no? Binaon na kita, balik underground ka na ulit. Yeah! Next year, magsali ka ulit ng taga-digmaan para may batukan kami ulit. Sino yung mga nagtaas ng kamay daw, dun pa lang, makikita na ayaw sa digmaan. Shit! Inang ano yan, no? Ang creative! Creative. Eto, simpleng ribat. Tikit daw sa pauwi. Basta ito, sure hit. At least kami pinairoplano, kayo pinag-move it. Nag-hotel pa kami. Pero isa lang yung kama, putang ina. Yo! Nanood daw siya ng digmaan. Putang ina. Salamat Okay, round 3 game. Game. Andito daw siya para pabilibin yung crowd nang masabihang merong arit. Pues kung andito ka para sa crowd, andito ako para pabilibin si Arik. At yun yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Yung kagrupo mong nagsabing parating pa lang kami, yung nagkalat mukhang tanga. Biruin mo, binigyan na kayo dito ng mahigit 3 1 minutes. Abay, ang swerte nyo na. Binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Kaya binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Dito daw siya, Ay, yan lang. binigyan niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Andito daw siya para sa crowd. Tangina, Nang masabihang nag-joke. merong arit. Pues kung andito ka para sa crowd, andito ako para pabilibin si Arik. At yun yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Yung kagrupo mo nagsabing parating pa lang kami, ayun nagkalat mukhang tanga. Biruin mo. Binigyan na kayo dito na mahigit 3 1 minutes. Abay, ang swerte nyo na. Binigay niya na nga sa inyo lahat, ngunit sinayang nyo pa. Kaya di mo ako masisisi, boss. Kasi binigay mo sa hindi deserving yung matagal naming hangarin. Nakafocus lang si Arik sa inyo habang nakalimutan niya sa amin. Hindi sa ako'y mahangin. Pero alam mo ba gano'ng kabastos para sa akin? Sinusubuan na kayo ni Arik ng pagkain, may nahuhulog pa na kanin. Magkaiba tayo ng hangarin. Sampal pa nga sa'yo kung susumahin. Kasi pangarap mong makalapit ka sa flip-top habang yung flip-top mismo lumapit para sa akin. Kaya di na bago. Kung sasabihin nito, anong parating pa lang kami, andito na ako ngayon. Yan tagal nyo nang naglalakbay. Pues pakisabi sa grupo mo na kung parating pa lang kayo, matagal na ako dito nag-aantay. Sa mga nagsasabing ito'y Tagalog versus Bisaya, yan ay walang kwentang pakulo. Pagkatawak mo lang ay isang isla, kukulangin yung bit-bit mo na sulo. Dadanak dito ng dugo. Sinetap ka ng presidente na kupo. Alam niya kasing walang taka sa digmaan kung maliit lang yung pulo. Okay. Kung galing sa amin yung lindol, kaya sit down. Mayayanig buong pulo. Ngayong dumating yung the big one. Ano? Puro ba pulo? Yung angle ba di malakas? Hindi. Pinuno ko lang ng bars itong pulo. Parang kulungang Alcatraz. At kung maiinis ka, yan ay nakaplano ng ikaw ay matrigger. Sinadya kong ikutin yung pulo. Nagmisto lang Philippine Looper, di ba? Proud ka sa liga nyo? Pues last night mo na to. Kasi kung pulo lang bit-bit mo, yung sa akin archipelago. Pinasiba ka sa isang dayo. Magbimistula kang bitch. Di ko tinutukoy FB Reels when I give you some clips. Kaya bang, rekta sa puso, mga bala sinilid. Bang, isa sa nguso, sabay putok sa iyong bibig. Bang, ganong katuso, mga bala tumagos sa may liig. Sa sobrang daming bang, abay, meron bang napulot? Sa sobrang daming bang, sa sobrang daming bang, abay meron bang napulot? Sorry boss, binilang ko lang kung ilang basyo yung nahulog. Ako'y galing pa ng timog, sanay sa sunog baga. Batang probinsyano na yung sungay, di yung maba. Repin ko ay mabubades, itatak nyo yan sa mapa. At general galing digmaan na parito para magtanim ng bala. Time. Time lang dapat yan para sa laban na yun! Play result 7. Okay. Nung nag-choke si Exodus sa first half, nawala na yung energy niya. Although, na itawid niya ulit, na itawid niya yung yung remaining lines niya hanggang dulo,
pero halata mo yung pagbaba din ng enerhiya niya. So even para sa akin, kung malinis na itawid ni Exodus yung round 3, sa tingin ko magiging malakas pa yung impact ng mga lines niya, kasi okay pa may yung about dun sa yung gun bars, yung bang bang, tapos tumukod siya, binilang lang yung basyo na nahulog. Sa tingin ko, if naitawid niya yung buong round 3 ng malinis, baka malakas yung impact nun panigurado malakas impact nun. Pero yun nga, nagkaroon ng unfortunate dun sa performance niya, nakalimot siya doon. Hindi na totally nakabalik sa momentum. So yun, sayang 10-8 in favor of Balts. So final score ni Balts, that's 28 points. 10-8-10 para kay Balts. Kay Exodus naman meron siyang 9-10 and 7. 9 and 10. 9, 10, and 8. That's 27. So, 28 to 27. 1 point lang naman. 1 point lang. 10-8 sa round 2 10-8. Tama. 10-8 sa round 2 in favor of Exodus. 10-8 naman sa round 3 in favor of Balts. Tapos yung round 1, 10-9 in favor of Balts. So, 1 and 3 Balts. Pero yung round 2, bibigay ko yun kay Exodus. Pero sa final score, 28 to 27 in favor of Balts. So, yun. Kahit tignan mo siya overall mas malinis yung performance ni Balts, mas kumokonekta, mas mabigat yung mga punchlines at haymakers niya. Lamang na lamang siya doon. So, yun. Balts, man. 17. Solid yung laban na yun. Boto ng Urado, 4-1. Advancing sa lahat ng tournament. Magiging tayo lahat para kay Balts. 4-1, Okay, so, exciting. Baka yung music ako magre-release ako next week. Solid si Exodus. Kamuntingan ako doon. Ang lupit niya. Yay! Nawala, pero... Tangina, shoutout, course, sa Haimabubades Heavyweights, kay Jolas, Kali, Macbox, kay Sherilyn Tumandan, sa isang guyab, syempre sa iba pa, na nandyan, tangina sayang. Yay! Pinik nga pala, binoto si Balts, tingin ko nakuha niyo yun ng 1 and 3. Yes, 1 and 3. Yung 1, malinaw na Balts yun. Yung 2, kahit bigay ko nga ng tabla yun, pero binigay ko kay Exodus. Round 3, tingin ko sobrang laki nung binaba ng performance ni Exodus dahil dun sa dapa niya na stutter or choke niya. Tingin ko yun yung nagpatalo sa kanya, pero siguro magiging maganda o dikit pa yung laban kung natodo niya sa third. Yun, sayang lang din na maaga sila nagtapat kasi tingin ko marami pang kayang ipakita si Exodus, pero yun, Balts. Round 1, malinaw kay Balts. Round 2, Exodus. Round 3, okay na sana. Sobrang dikit na sana, pero medyo lumaylay si ng konti. Habang si Balts, tuloy-tuloy. Parang talagang alam mong pinaghandaan talaga niya. So yun, round 1, tsaka 3 Balts. Yo, JK, yung sa laban na yun, kay Balts, si Balts yung binoto ko, lakas ng dalawa na yun. Yung round 1, binigay ko kay Balts, yung round 2 naman, binigay ko dun sa kalaban niya, lakas ng kalaban yung round 2. Pero nung round 3 yun, mas lumamang na si Balts doon, pero solid pa rin yung laban na yun, kaya kay Balts ako. Sige nyo, isa ako sa bumoto kay Balts. Round 1, grabe, parang kahit every 2 lines, nagbibitaw ng punchlines si Balts. Mas mabigat. Si Exodus ganun din naman, pero tingin ko sa dami tsaka sa bigat mas marami pa rin si Balts. Tama. Second round, feeling ko para kay Exodus yun. Lamang siya ng konti doon. Medyo humina ng konti performance ni Balts nung round 2 kumpara sa round 1. At round 3, feeling ko kahit hindi nag-stumble si Exodus, hindi niya mahahabol yung ni Balts. Feeling ko mas mabigat at mas marami pa din siyang naibitaw. Although, ayun, congrats pa rin sa kanilang dalawa. Kasi nga pala, ako yung nag-iisang bumoto kay Exodus. Para sa akin, malaking bagay, naging pangalawa siya kasi na-take advantage niya yung rebuttal, sa bangs, tapos may bangs, yung ganyan, tapos yung sa Bisaya na sumakto pa sa round 2 is may material pa siya na sumakto na parang in a way, parang inaano yung binabaliwala ng mga Bisaya angle. And si Balts naman, medyo naparami siya ng Bisaya angles sa 1 and 2. So ang binoto ko sa 1 and 2 ay si Exodus. Sa 3, unfortunate yung choke ni Exodus.
Pero tingin ko kahit nakabawi siya doon, yung 3 kay Balts pa din. Iba yung energy at content nung kay Balts. Pero yun nga, 2 rounds para sa isa. Pero kung hindi nakabawi siguro sa Exodus, Balts din ako. Pero nakabawi naman siya eh. Andun pa rin yung composure niya. So yun, Exodus. Okay. So that's it. Inabangan ko tong battle na to at sobrang satisfied naman ako sa naging resulta kung paano ko siya na-review. Kasi most of the judges, the 4 judges who voted Balts, pares kami na 1 and 3 Balts, 'di ba? Yung round 2 medyo tie, 'di ba? Yung iba tie, yung iba naman binigay kay Exodus. So I was happy on that comments and results. Siyempre, sila yung nakapanood ng live sa battle na yan and pares kami na opinion. Kay Exodus, men, sayang. Sayang, tol. Sayang. Pero, props sa'yo. Pinabilib mo ako doon. Lakas mo, men. So, abangan ko yung mga next na battle mo. Wag lang sa digmaan kasi Bisaya yon. Siguro, looking forward sa Motus. Looking forward sa Pulo, FRBL. So, kung saan ka man, pwede ka lumapag doon. So, abangan kita. Kay Balts, congrats. And lakasan mo pa sa susunod na battle. Yun lang, guys. Kita kayo sa next na review, mga kumag. Peace out.